Ihanda ang daan ng Panginoon. Pag-aralan po natin ito. Ang mga pangunahing talata ay mula sa Marcos chapter 1, verse 2 hanggang verse 8. Sa mga salin ng Biblia na atin pong gagamitin, ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Sa pasimula ng sulat o kaya sa pasimula ng aklat ng Marcos, sa verse 1, ang tinutukoy o mababasa natin doon na patungkol sa mabuti o magandang balita ay hindi tungkol sa sinuman sa atin. Hindi tungkol sa mabubuting gawa natin at hindi rin tungkol sa anumang relihiyon, kundi ang Ebanghelyo ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ang aklat po ng Marcos mula sa pasimula, sa gitna, hanggang sa dulo ay nagpapahayag kung sino si Hesukristo, ang anak ng Diyos at ang hari na naglingkod at nag-alay ng kanyang buhay. So, sa simula po ng aklat, yung identity ni Jesus. Sa bandang gitna ay yung ministry at pagtuturo ng Panginoong Jesus. Sa bandang dulo ay ang sakripisyo at ang tagumpay ni Jesus. Sa kabuuan po, lahat umiikot kay Kristo. Kaya ang pinakamensahe ng sulat na ito ay patungkol sa ating Panginoong Jesus na ibinigay sa atin ng Diyos, at ang isang layunin ng aklat na ito ay hindi lang tayo mabigyan ng mga impormasyon, kundi ang maturuan tayo kung paano tumugon sa bawat mga natututunan natin. Ngayon, paano ba tayo dapat tumugon sa pagdating ni Jesus? Dito po sa verse 2 hanggang sa verse 8, madaling maunawaan yung pangunahing mensahe ng section ng tekstong ito. Ang tamang pagtugon sa pagdating ni Kristo ay ihanda yung ating puso sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpapasakop sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin po, ang ating pagtugon sa pagdating ni Kristo, hindi lamang yung bang humanga tayo o mamangha tayo sa Kanya. At hindi rin sapat na maging relihiyoso lamang tayo. At hindi rin yun bang parang wala lang na matapos nating marinig ang tungkol kay Kristo, tapos nating marinig ang Ebanghelyo, ay tila walang pagtugon. Kundi, ang kailangan po, pusong handang tanggapin, pusong handang sundin si Jesus, at isang pusong hindi nakatali sa kasalanan, hindi na nakadikit sa makamundong hangarin, at hindi na umaasa sa sariling kakayahan. Malinaw po na dapat may pagtugon at dapat tama ang ating pagtugon. Ngayon, kung ang tamang pagtugon ay ihanda ang ating puso, paano ba talaga ito ginagawa? At ano ang ibig sabihin ng paghahanda sa mata o sa paningin ng Diyos? Ang paghahanda po, hindi siya imbento o inimbento lang ng tao. Hindi rin ito opinion lang ng sinuman. Dahil ang mismong salita ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Isaias, sa pamamagitan ng Ebanghelistang si Marcos, nagbigay po sa atin ng unang hakbang na bago pa dumating ang Panginoong Hesus, ang Amang Diyos nagsugo ng isang mensahero o nagsugo ng tagapagbalita para ihanda ang daanan ng Panginoon. At ang paghandang yon, hindi nagsisimula sa labas o sa panlabas, kundi sa kalooban, sa loob, sa puso. Ang paghahanda ay hindi lamang tungkol sa physical na daan, yung kalye, yung kalsada na dadaanan, hindi ganon. Kundi ito ay yung paghahanda po, paglilinis at pagtutuwid ng ating mga puso para maging handa sa pagdating ng Panginoon. Ibig sabihin, yung bawat liko o baluktot na ating kalooban dapat itinutuwid. Yung bawat hadlang sa ating spiritual na kalagayan dapat inaalis. Dahil ang tunay na pagsalubong sa Panginoon nagsisimula sa ating panloob na pagbabago, panloob na pagtutuwid at paglilinis. Paalala mga kapatid, hindi dahil sa ating sariling kabutihan, kundi dahil sa awa ng Diyos, tayo po ay tinatawag upang maghanda. Ngayon, kapag nabalitaan o kaya kapag
nalaman or naunawaan natin ang pagdating ng Panginoon, yung tungkol sa pagdating ng Panginoon, ano yung dapat nating tugon? Sa unang punto po ng ating aralin, may paghahanda bago ang pagdating ng Panginoon. Sa verse 2 at verse 3 ng Marcos chapter 1, ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito, ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Makikita natin sa mga talatang ito, ang pagdating ng Panginoong Hesus hindi biglaan, kundi ang pagdating ng Panginoong Hesus, plano ng Diyos noon pa man, nasusulat noon pa man. At tayong mga tao tinatawagang ihanda ang ating mga puso sa pagdating na ito ng Panginoon. So hindi isang aksidente ang pagdating ng anak ng Diyos, ng Mesaya, kundi isang katuparan ng banal na plano ng Diyos na libo-libong taon na nang itinakda. Sabi nga po dito, ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta. Mababasa natin ito sa Isaiah chapter 40 sa verse 3. Nabanggit din ito sa Malakias chapter 3 verse 1. Ibig sabihin, si Marcos, may akda ng sulat na ito, sumipi sa dalawang propeta sa Old Testament. Pero bakit si propeta Isaias lang yung nabanggit niya dito? Karaniwan pong gawain ng manunulat ng New Testament ito, yung ganyan. No? Bagamat marami siyang reference verse sa Old Testament, karaniwan, isang propeta ang nababanggit niya sa sulat. Ang mahalaga po, ang Diyos ang nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Ipinapaalam ng may akda ng Gospel of Mark na ang mensahe ng Ebanghelyo ay merong matibay na pundasyon. Yung mensahe ng Ebanghelyo, hindi siya bagong imbento, hindi siya bagong ideya, hindi siya bagong kaisipan, kundi katapatan ito ng Diyos sa kanyang mga pangako mula pa sa lumang tipan. Katumbas ito or higit pa sa mga ginagawa nating mahalagang events sa buhay natin, sa mga pangyayari sa buhay natin. Karaniwan tayo kapag may mahalagang pangyayari ay ipinaplano natin, naka-schedule, hindi basta biglaan na lang. So, katumbas ito or kasing halaga ito ng pagdating ni Kristo ay hindi aksidente, hindi biglaan, kundi plano na ng Diyos sa loob ng maraming taon. Ayon sa nasusulat. At ano ang nakasulat? Narito, ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Ang tinutukoy na sugo dito, sino po? Si Juan Bautista. Si John the Baptist, hindi siya yung tagapagligtas, kundi siya ang tagahanda, ang maghahanda ng daan. Sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan. No? Messenger before your face who will prepare your way before you. At sa verse 3, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Ang papel na gagampanan ni John the Baptist, siya yung spiritual na herald o siya yung spiritual messenger. Ang kanyang misyon hindi tungkol sa kanyang sarili, kundi ang kanyang misyon ay ipamalita sa mga tao ang tungkol sa darating na hari, sa darating na Panginoon, si Jesus. Noong panahong ito, sa sinaunang kultura nila noon, sa panahon na yan, bago bumisita po ang isang hari sa isang bayan, bago pumunta, bago tumungo, o kaya bago dumating ang hari sa isang lugar, nagsusugo muna siya, yung hari, ng mga mensahero o kaya herald. Yung mga mensahero na yon, sila muna yung mauuna para ihanda yung mga tao at para ihanda yung mga kalye o yung mga daanan. Ano yung gagawin? Inaayos yung kalsada, tinatanggal yung mga harang, inaalis yung mga sagabal,
pinapatag yung daan. Nililinis yung daraanan ng hari. So, spiritual na kahulugan ito para sa atin, puso po yung tinutukoy na ihanda. Kaya, puso ang kailangang ihanda. Alisin ang hadlang sa puso natin para kay Kristo. Alisin yung mga pagmamataas. Alisin yung pagkamakasarili, yung hindi pagpapatawad. Alisin po ang anumang kasalanan. Minsan po kasi marami sa atin gusto si Kristo. Gustong dumating si Kristo. Gusto ang tulong at kalakasan at pagpapala na nagmumula kay Kristo. Kaya lang, ayaw namang ihanda yung puso. Matigas yung puso. Ayaw alisin ang kasalanan. Hindi po pwede na dumating ang hari na hindi handa ang puso. Ang sabi pa po dito, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Make his paths straight. So, ang utos, tuwirin. Ibig sabihin, ayusin talaga yung baluktot. Itatama talaga yung mali. Itama ang maling pag-iisip, itama yung maling lifestyle, itama yung maling priorities. Na kung ihahambing nga po sa literal na kalye, o kaya ihahambing natin sa literal na daan, ang lubak-lubak, liku-liko na daan, delikado, mahirap at hindi maayos na daanan. Kaya kailangang ituwid, kailangang patagin. Ganito rin po yung puso ng tao. Kapag ang puso ng tao baluktot, liku-liko, mahirap tanggapin ang paghahari ni Kristo. Na kapag may pinasok tayo na isang relasyon na hindi tama, na kapag may kasalanan na itinatago natin o kaya may masama tayong ugali na ayaw nating alisin, ayaw nating baguhin, ay mahihirapan tayong magpasakop sa paghahari ng Panginoong Hesus. Hindi po akma na sasabihin nating Panginoon ng ating buhay si Jesus, na sasabihin nating pagharian tayo ni Jesus, pero hindi naman natin itinutuwid yung landas ng ating mga puso. May paghahanda po bago dumating ang Panginoon. Ang susunod na tanong, paano natin ihahanda ang ating puso? Ang sagot po ay malinaw na makikita natin sa mga susunod na mga talata. May ihahanda natin ang ating mga puso sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi. Ito yung ikalawang punto sa ating aralin. Ang tunay na paghahanda ay pagsisisi. Paano natin maihanda yung ating puso? Hindi basta susubukan nating magbago, kundi kailangan meron talaga tayong konkretong response o konkretong pagtugon. Sa verse 4, si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang. Kaya po, kumpiyansa tayo na nasasabing ang sugo na binabanggit sa verse 3 ay si John the Baptist. Dahil malinaw na sinasabi dito sa verse 4 ang pangalan ni Juan na tagapagbautismo. Sinasabi nga po ng mga Bible scholars, ang pagdating na ito o ang paglitaw na ito ni Juan ay hudyat na ang katahimikan ng Diyos sa loob ng 400 years mula sa huling propeta sa lumang tipan ay natapos na. At ang magandang bigyan pansin din natin dito yung setting ng ministeryo ni Juan. Yung lugar na napili niya para mangaral. Anong lugar o saang lugar po ito? Sa ilang, sa wilderness. Maaring ipinapakita na ang mga tao po may pagsisikap na marinig nila kung ano ba yung ipinapangaral ni Juan. Na ang mga tao ay hindi pinuntahan ng mensahe sa kanilang komportableng bahay o kaya komportableng lugar, kundi lumabas sila. Nagpunta sa ilang para makarinig ng ipinapangaral ni Juan. At ano po yung sentro ng mensahe ni John the Baptist? Sabi po dito, at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi. Dito natin makikita yung hinihinging
paghahanda na binanggit sa naunang mga talata sa verse 3, yung and preaching a baptism of repentance. Ang mensahe ni Juan Bautista, hindi po sinabing, mga tao, magpakabuti, magpakabait na kayo. O kaya mga tao, ayusin niyo yung buhay niyo, maging maunlad kayo, maging matagumpay kayo. Hindi po ganon yung mensaheng ipinapangaral ni John the Baptist. Kundi po, ang mensahe ay pagsisisi, repentance. Sa Greek word ay metanoia, nang ibig sabihin, pagbabago ng isip. Hindi lang ito pagsisisi sa salita lang. Hindi lang din basta pakiramdam na nalulungkot at mababaw na emosyon lang. And hindi lang din ito basta paghingi ng sorry o pakiramdam na guilty. Hindi po ganon, kundi may malalim at tapat na damdamin, may pagbabago ng isip, may pagbabago ng direksyon ng buhay, at may pagbabago ng puso. Yun ang repentance. So ito ay kabuuang pagliko, U-turn. 180 degrees na pagbabago ng direksyon. Kumbaga, mula sa kasalanan, kung yun yung dating tinatahak na landas, patungo na ngayon sa Diyos. Mula sa pagmamataas, mula sa katigasan ng puso, ibang-iba na, patungo na sa pagpapakumbaba at pagsunod. Mula sa paghahari ng sarili, patungo na ito sa pagpapasakop sa paghahari ni Kristo. So yun yung pagsisisi. Ibang direksyon na, kabuuang pagliko, 180 degree na pagbabago ng direksyon. At ano po yung layunin dito ng pangangaral ni Juan? Sabi po, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa New American Standard Bible, itong for the remission of sins, for the forgiveness of sins. Ang bautismo ni Juan, naghahanda sa mga tao para sa kapatawaran na darating sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang pagsisisi ang tamang pagtugon, ang tamang response para matanggap ng tao si Kristo na siyang magbibigay ng ganap na kapatawaran at pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya mahalagang linawin din po natin na hindi yung baptism po, hindi yung ritual ng tubig mismo yung nag-aalis ng kasalanan, kundi ang kapatawaran ay biyaya ng Diyos na ibinibigay at awa na mula sa Diyos na matatanggap ng mga taong tunay na nagsisisi. Ganito pang sinasabi sa Kawikaan chapter 28, verse 13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Pansinin po na may dalawang bahagi ang pagsisisi ayon sa talatang ito para magtamo ng awa. Una, nagpapahayag o confesses. Ibig sabihin, hindi na itinatago ang kasalanan, nagpapahayag na. At ikalawa, tumatalikod o forsakes. Ibig sabihin naman ito, hindi na ginagawa pa ang kasalanan, tinatalikuran na. Bago po natin maranasan o bago natin matamo ang awa, kailangan muna nating harapin ang katotohanan ng ating pagkakasala. Kailangan ding magising tayo sa spiritual nating katayuan at pangangailangan ng tagapagligtas. At ito po ay hindi lamang one-time event lang, kundi ito ay pagsisisi sa bawat araw na nagkakasala tayo. So ang tunay na pagsisisi, nakikitaan din niya ng ebidensya. Nagpapahayag at tumatalikod sa kasalanan. Sa verse 5 ng ating main text, pumupunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at ang lahat ng mga taga-Jerusalem. Pagkamat si Juan ay wala sa sentro ng bayan, wala sa sentro ng lungsod, kundi nasa ilang, pero yung mga tao nagpupunta sa kanya. Maring ipinapakita ng talatang ito na ang mga tao, particular po yung mga Hudyo, nakakaranas ng pagkagutom sa Diyos. Nakakaranas ng pagkauhaw sa salita ng Diyos.
At malawak po yung naging impluwensya ni John the Baptist. Ayon dito, all the land of Judea and those from Jerusalem, pinupuntahan si Juan Bautista. Saan siya pinupuntahan? At sila'y binabautismuhan niya sa Ilog Jordan. Para sa mga Hudyo, itong Jordan River may malalim na kahulugan sa kasaysayan ng Israel. Kasi itong ilog na ito, yan yung tinawid ng mga Israelita bago sila makapasok sa lupang pangako. At yung pagpapabautismo nila sa ilog na isang pampublikong lugar, nangangahulugan ng paghahayag ng kanilang desisyon na magbagong buhay. Kung tapat sila sa kanilang kilos na ito, ibig sabihin, hayagan, walang pagkukunwari, at walang paligoy-ligoy, meron silang desisyon na magbagong buhay. May kababaang loob na hindi nila ipinagmamalaki yung kanilang sarili. May katapatan sila, hindi nila tinatago yung kanilang mga pagkukulang. At may pagnanais nga sila na magbago. Na hindi sila nagpunta kay Juan Bautista para lang sumali sa uso o kaya sumakay sa trend. Kasi malawak yung influence ni John the Baptist. Kundi nagpunta sila para talagang magkaroon ng pagbabago. Ngayon, ano yung kinakailangang aksyon o pagkilos? Sabi dito na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Ang salitang nagpapahayag sa Greek word po ay exomologio, nangangahulugang pagsang-ayon sa Diyos tungkol sa kasalanan. At inaamin nila na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Inaamin nila na nagkamali sila at kailangan nila ng tulong. Yung pag-amin sa kasalanan, ito po yung unang hakbang para ang kasalanan ay malabanan at mapagtagumpayan. Ang talatang ito nagpapaalala sa atin na yung tunay na paggising na espiritual, laging may kasamang confession o pagtatapat. Hindi tayo maaaring lumapit sa Panginoong Hesus na may nakatagong kasalanan. Hindi tayo maaaring lumapit sa Panginoon na nagtatago tayo ng kasalanan. Ang pagpapakumbaba ng mga taga-Judea at Jerusalem, ang pag-amin na sila ay makasalanan sa kabila ng marami dyan sa kanila, mga relihiyoso. Yan yung dapat din natin tularan. Yung pagpapakumbaba at pag-amin, pagpapahayag ng kasalanan. At tulad sa mga taga-Judea at mga taga-Jerusalem, tayo po ba? Handa rin ba tayong lumabas sa ating comfort zone? At may katapatan din tayong ihayag sa Diyos ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang upang makatanggap tayo ng awa, makatanggap tayo ng kapatawaran at ng bagong simula. Handa rin ba tayo tulad nila? Tandaan po natin na ang makakatanggap ng awa at makakatanggap ng kapatawaran ay ang mga nagpapahayag at tumatalikod. Hindi sa mga nagtatago ng kasalanan o kaya umuulit at bumabalik-balik sa kasalanan. Hindi pa po ganap o hindi pa perpekto ang taong nagsisisi. Ang taong nagpapahayag at tumatalikod sa kasalanan ay hindi pa perpekto. Pero nakikitaan na ng bagong direksyon at pakikipaglaban sa kasalanan. Sa pagpapatuloy sa kasunod na talata, verse 6, si Juan ay nakadamit ng balahibo ng kamelyo, may sinturong balat sa kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. Bakit kaya isinama ang ganitong detalye ng kalagayan ni Juan Bautista? Dalawang malinaw na detalye yung paglalarawan ng anyo at pamumuhay ni Juan. Una, yung kanyang kasuotan was clothed with camel's hair and with a leather belt around his waist. Yung ganyan po na uri ng pananamit ay eksaktong paglalarawan kay Propeta Elias sa lumang tipan sa nababasa sa Ikalawang Hari sa chapter 1 verse 8. Sa pagtulad sa
anyo ni Elias, ipinapahayag ni Juan Bautista, at ipinapahayag din ni Marcos, yung may akda ng sulat na ito, na siya, si John the Baptist, siya ang katuparan ng propesiya tungkol sa darating na parang si Elias bago ang dakilang araw ng Panginoon. At yung ganito pong pananamit, simbolo ng pagpapakumbaba. Dahil yung balahibo po ng kamelyo, hindi komportable. Magaspang yan. Pinapakita dito ni Juan na yung priority niya, hindi yung karangyaan ng mundo, kundi ang priority niya, yung kanyang tungkulin sa Diyos. At ikalawa, na detalye dito, tungkol sa pagkain niya. Kung makain ng mga balang at pulot-pukyutan. Ang pagkain na ito, nagpapakita ng, kung ito yung pagkain, diet ni Juan, pinapakita dito yung ganap na pagtitiwala niya sa kalooban at provision ng Diyos sa kanya, sa lugar na yan, sa ilang. Ang kinakain niya, balang. Bagamat itinuturing na yan na malinis na pagkain sa batas ng mga Hudyo, mababasa natin sa Leviticus chapter 11, ang pagkain ng balang ay ayon sa kanilang batas, malinis na. Pero ayon sa kaugalian nila, ang pagkain na ito ay pagkain ng mga pinakamahihirap na Israelita. At itong wild honey o pulot-pukyutan, matatagpuan sa kalikasan. So, ipinapakita nito sa atin na yung pagkain at lifestyle ni Juan Bautista ay nagpapatunay na ang kanyang buhay ay nakatuon sa espiritual na pagkain at kabusugan kaysa sa pisikal na pagkain at pisikal na kabusugan ng tao. Hindi po sinasabi na sadyang maging mahirap o kaya hindi sinasabi at hinikayat na sadyang maging salat sa pagkain ng tao, kundi ang mensahe po, hindi priority ni Juan yung kanyang physical na labi at tiyan. Hindi yung sarili yung focus niya, kundi ang focus niya yung mensaheng daladala niya. Kabaliktaran si Juan nung mga eskriba sa panahon na yan, sa panahon na yan, yung mga eskriba at mga pariseo mahihilig sa mahaba at magarbong damit at mahilig sa mga parangal, sa mga piging at magagarbong salo-salo. So, kabaliktaran niyan si Juan Bautista. Yung pagiging simple ni John the Baptist, isa po yung batiko sa katiwalaan at pagiging materyoso ng mga tao sa kanyang panahon. So, 2 punto na po yung ating natalakay mula sa bahagi ng Gospel according to Mark. Una, may paghahanda bago ang pagdating ng Panginoon. Ituwid ang daan niya yung paghahanda. Ikalawa, ang tunay na paghahanda ay pagsisisi. Talikuran ang kasalanan. Matapos ang paghahanda at ang pagsisisi, ang kasunod po, kailangang malaman at maunawaan kung sino yung tunay na bida sa ating buhay. Kailangang malaman nyo, kailangang maunawaan natin kung sino ba yung tunay na pangunahin sa ating buhay. Dahil ang pinapangaral ni Juan tungkol sa ebanghelyo at pagsisisi, hindi para sa sarili niyang kasikatan, hindi para sa relihiyon, kundi para ito kay Kristo. Ito yung kasunod na punto na ating tatalakayin. Si Kristo ang dapat itaas, hindi ang sarili. Sa mga naunang talata na ating binasa, nakita natin na si John the Baptist, isang propeta na natupad sa propesiya sa lumang tipan. At si Juan ay nangangaral tungkol sa pagsisisi, tungkol sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at nakita natin na sa panahong ito, malakas yung kanyang impluensya sa maraming tao. Kasi yung mga taga-Judea, yung mga taga-Jerusalem, pinupuntahan siya sa ilang. Kaya po, kung titingnan sa panlabas, si Juan Bautista sa panahon niya na yan, siya ay sikat, siya ay matagumpay, sinusundan ng maraming tao. Sa ganong kalagayan, madali na niya sanang sabihin at madali na niya sanang ipamalita yung tungkol lang sa sarili niya, na siya yung tinutukoy sa Old Testament, siya yung propeta na tinutukoy, na siya yung maitaas sa kanyang mensahe. Madali sana niyang gawin yon sa kalagayang panlabas sa sitwasyon na yan ni John the Baptist.
Pero hindi ganon ang ginawa ni Juan. Bakit po? Dahil alam niya kung sino siya. At alam ni Juan kung sino si Jesus, yung parating. Kaya sa halip na sarili niya yung itaas, sino ang ipinangaral ni Juan? Sa verse 7, at siya'y nangangaral na nagsasabi, dumarating na kasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Ang salita ditong kasunod ni Juan ay hindi nangangahulugang isang alagad ni Juan yung darating. Sa konteksto po, ang ibig niyang sabihin dito, yung darating ay ang Misaya. Darating, lalabas sa publiko pagkatapos ni Juan. Kaya, there comes one after me. At ang mahalaga, yung sumunod na sinabi ni John the Baptist, yung dumarating na kasunod niya ay mightier than I, sabi ni Juan. Higit na makapangyarihan kaysa akin. Ang higit na makapangyarihan sa Greek word po ay iskouros. Nangangahulugang mas malakas, nangangahulugang mas makapangyarihan at mas mataas yung posisyon at kalagayan. So ang ibig sabihin dito ni Juan, yung darating na kasunod niya, higit pa sa kanya. Yung darating na kasunod niya, hindi sila magkapantay. Mas makapangyarihan, mas mataas ang posisyon, mas malakas sa kanya. Sabi pa niya, hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalag ng tali ng kanyang mga sandalyas. Nung panahon na ito, sa kultura nila at kaugalian nila, ang pagkalag ng tali ng sandalyas, ng tali, trabaho po yan ng pinakamababang alipin. Ang pagkalag ng tali ng sandalyas, trabaho ng pinakamababa at maruming gawain ng alipin. Marumi kasi yung mga tao noon nagsusuot ng sandalyas at yung kanilang mga paa maputik o kaya maalikabok. So literally tsaka symbolically, marumi at mababang gawain na ang talagang gumagawa niyan ay pinaka mababang alipin sa lugar nila, sa kultura nila. Pero si Juan, sa kalagay niya, propeta, nakatuparan sa Old Testament, anak ni Zacarias na pare, malaki ang impluensya sa maraming tao, marami ang pinupuntahan siya, marami ang sinusundan siya, marami ang nakikinig sa kanya. Ang sabi niya dito, hindi ako karapat-dapat. I am not worthy. Ito po ay kababaang loob. Hindi peking pagpapakumbaba o pakitang tao lamang, kundi tunay na pagkilala na si Jesus ay higit na dakila sa kanya. Higit na dakila sa sinuman, sa kanino man. Sinabi pa ni Juan Bautista sa kasunod sa verse 8, binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Paghambingin natin po ito. Si Juan, pisikal. Si Kristo, spiritual. Ang bautismo ni Juan, water o tubig. Ang bautismo ni Kristo, Espiritu Santo. Pisikal si Juan, panlabas na seremonya. Spiritual si Jesus, panloob na pagbabago. Ang gawa ni Juan nasa tubig, panlabas nga. Ang gawa ni Kristo nasa Espiritu Santo, panloob, tumatagos hanggang sa puso. Kung yung bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi, ang bautismo ng Panginoong Hesus ay kapangyarihan para sa bagong buhay. Kung ang bautismo ni Juan hindi kayang magbigay ng bagong puso, ang bautismo ni Kristo kayang bumago ng puso at kayang magbigay ng bagong pagkakakilanlan. Ganito yung mensahe. Ang tubig nakakapaglinis ng pisikal na dumi sa katawan, pero hindi nito kayang linisin yung kasalanan sa loob sa ating puso. Ibig sabihin, si Kristo lang yung tunay na makakapaglinis ng puso, tunay na makakapag-alis ng kasalanan. Ang talata pong ito, nagpapaalala sa atin na hindi sapat ang relihiyon, hindi sapat ang ritual o mga tradisyonal na gawaing panrelihiyon lamang. Maaari tayong mabautismuhan sa tubig. Ngunit kung wala
ang bautismo ni Kristo, hindi mababago ang ating puso. Kaya kailangan natin si Jesus. Ang Panginoon ang makapagbibigay ng Espiritu na nagbibigay buhay, na nagpapabanal, at nagbubuklod sa atin sa Amang Diyos. Ang bautismo ni Juan tumitingin sa kasalanang dapat talikuran. Ngunit ang bautismo ni Jesus nagbibigay ng bagong buhay na dapat nating lakaran. Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit si Jesus ay sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ibinibigay sa mga sumusunod kay Kristo, sa mga nagsisisi at sa mga nagpapakumbaba. Kapag ibinababa natin ang ating sarili at itinataas si Kristo, hindi tayo talo, hindi tayo malulugi. Sa pagtatapos natin, may 3 pangunahing punto yung ating natalakay. Una, may paghahanda bago ang pagdating ng Panginoon. So, alisin yung paghahanda na yun, alisin yung mga hadlang, karumihan sa puso. Kalawa, ang tunay na paghahanda, pagsisisi. Hindi lang salita, kundi pagtalikod sa kasalanan. At ikatlo, si Kristo ang dapat itaas, hindi ang sarili. Tulad ni Juan Bautista, ibinaba ang sarili, itinaas ang Panginoon. Ngayon, paano natin ito lalagumin na hindi lamang lesong napakinggan lang itong ating natalakay, kundi paano gagawing personal na desisyon sa pagsusuri po natin sa ating mga sarili. Handa na ba yung puso natin? May kailangan ba tayong pagsisihan? May kailangan ba tayong dapat talikuran na kasalanan? Suriin po natin ang ating mga sarili. At si Kristo ba talaga ang Panginoon at Haring tagapagligtas na naitataas sa ating buhay? Mga kapatid, sa pagsusuri natin sa ating mga sarili, pwedeng marinig natin ang Ebanghelyo, pero hindi tayo tumugon. Nabaliwalain natin. Palipasin na lang natin yung ating napakinggan na Ebanghelyo. At pwede rin po na makilala natin si Kristo, pero hindi naman tayo magpasakop. Hindi naman tayo sumunod sa Kanya. Ngayon, habang may pagkakataon pa tayo, habang may lakas pa tayo, may pandinig pa tayo, may paningin pa tayo, habang nakakakilos pa tayo, at habang may kakayahan pa tayo, huwag nating papagmatigasin ang ating puso. At huwag tayong maging mapagmataas sa Diyos, kundi ihanda ang puso, magsisi at tumalikod sa kasalanan, at itaas ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Tandaan po natin ito, yung paghahanda ni Juan Bautista para po iyon sa unang pagdating ni Kristo. Ngunit yung ating paghahanda ngayon ay para sa paghahari ni Jesus sa ating puso at sa Kanyang muling pagpaparito. Ihanda ang daan ng Panginoon. Ng katotohanan ng salita ng Diyos na sa atin ngayon ay naipahayag. Ito ay hindi para marinig lamang natin, kundi ito ay para ating paniwalaan, ating isabuhay at ating sundin. Ang mga may pandinig ay makinig. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.